kung sa gabing ito, kayo'y nanlalamig mga kapatid, sabihin nyo, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Hallelujah! And renew a right spirit within me. Kailangan hindi tayo mga kapatid hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Because we serve an unlimited God. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa gabing ito ay unlimited. Hallelujah. Hindi nauubos ang kanyang biyaya, pagpapala. Amen. Hallelujah. Ang kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And that's our topic for tonight. Amen. Samahan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Basahin natin sa Book of Psalms 147 verse 5. Great is our Lord. Amen. And of great power. His understanding is infinite. Let's pray mga kapatid. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, once again, Lord, we pray, Lord Jesus, for your forgiveness, Lord God. Forgive our sins, our iniquities, our shortcomings, our transgression, Lord God. Lord, forgive us, Lord God. Make us worthy, Lord Jesus, to receive your word tonight, Lord. Lord, clean our hearts, Lord Jesus, Lord God, na maging karapat-dapat na tumanggap na yung salita, Panginoon. Lord, baguhin niyo ang aming kaisipan, baguhin niyo ang aming puso, Lord God. Kung may mga tinatamad sa gabing ito, ang aming katawan ay pagod, Lord God. Lord, gisingin mo ito, Panginoon, at maging excited makinig sa iyong salita. Dahil, Lord, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at totoo. You are great, Lord God. Ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. And your power is great, Lord Jesus. At in your understanding, Lord Jesus, ay napakalawak, Panginoon. Hindi namin kayang arukin ang yung kaisipan, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, Lord God, naway kami magkaisa sa kaisipan, Lord God, magkaisa ng Espiritu Santo, and may we enjoy your word tonight, Lord. This is our prayer, Lord. Be with us, guide us, and, Lord, sanctify everyone, Lord Jesus. And this is our prayer into your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Amen, mga kapatid. Tuloy-tuloy ko na po, mga kapatid. Amen. Wala pala akong orasan. So, great is our Lord. Amen. Buhay, dakila ang ating Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ang topic natin ngayon is we are serving an unlimited God. Pag sinabing unlimited, hindi nauubos yan. Diba? Meron tayong, ayun, nakita nyo kanina, post natin, sa Mang Inasal, meron silang unlimited rice. Diba? Sino natutuwa dyan? Diba? Ang dami, gusto nila kumain sa Mang Inasal dahil unlimited yung rice. Diba? Magtaas ng kamay, diba? Sir, one rice pa. Pero sa church, hindi nakapagtaas. O, diba, mga kapatid? So, mga kapatid, kung sa Mang Inasal, nagtataas ka ng kamay para sa extra rice, sa Panginoon din, itaas mo yung kamay mo, kapatid. Hallelujah, Lord! Amen ako dyan, amen. Unli yung pagpapala mo, Lord, gusto ko rin. Amen, hallelujah. Merong unli call, mga kapatid. Baka kung sino-sino tinatawagan natin, pero hindi tayo nakakapag-call sa ating Panginoon. Diba? Ang dami mong tinatawagan, amen, pamilya, mahal sa buhay, amen, mga katrabaho, kaklase, kaibigan. Pero minsan yung connection natin sa Panginoon ay hindi unli. Parang naka-ano ka lang, limited lang yung load mo. Wag mong pigilan makipag-usap sa Panginoon. Because the more you are talking with the Lord, the more blessing you will have, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kapag kumonta ka sa unlimited God, amen, hallelujah, yung pagpapala niya, unlimited din sa'yo. Dadaanan natin yan mamaya, babasahin natin yan. Unlimited text, nandyan yan, next. So, unli gravy, ang sarap kumain kapag naka-unli talaga, mga kapatid, buwelong-buwelo. At dito sa church, mga kapatid, unli rin yung fellowship natin. Unli yung word, hindi nauubos ang salita ng Panginoon. Amen. Kahit pa ulit-ulit nyo mapakinggan, unli yan, mga kapatid. Laging fresh, laging mainit. Kaya dapat ganun din tayo kung gaano kainit ang salita ng Panginoon, gaano kainit ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ganun din dapat kainit ang paglilingkod natin. Amen? Unli rides. Amen? Alam ko yung iba, hindi mahilig sa rides. Pero sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, tayo dun sumakay, mga kapatid. Unli rides, sumakay. Unli rides, sumama sa mga fellowship. Kaya dapat pag may mga fellowship, lagi kayong excited. Amen. Pag sinabing meron tayong fellowship, ay, Brad, sis, sasama ako dyan. Diba? Mas unahin natin yung gawain kaysa sa mga ibang bagay. Amen. Priority natin ang Panginoon. Especially kung Sunday. Amen. Dahil alam naman natin, Sunday, talagang para sa Panginoon yan, binigay na yung 6 na araw, isang araw na lang, 3 hours na nga lang eh.
Diba? Hindi isang araw, 3 hours. 9 to 12. Yun na lang yung gawain, tapos malilate pa tayo mga kapatid. So, perfectin natin yung mga bagay na yan. Amen? Hallelujah. So, I thank the Lord sa gabing ito. Hallelujah. Alam ko, merong mga nauuhaw na kaluluwa dito mga kapatid. Amen. Let's eat the only word of the Lord Jesus Christ. Only data. Amen. Yung connection natin, only rin yan sa Panginoon. Amen. Gusto ko lang i-build up yung unlimited mga kapatid bago tayo magtuloy-tuloy. Amen. So, sa John 15:7, sabi dito, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, paano? Ito yung susi para maklaim mo yung unlimited blessing ng Panginoon. Kasi kailangan mo, bago ka makakuha ng unlimited, kailangan mo muna mag-load. Diba? Kailangan mag-load ka muna, mag-load ka ng prayer, amen? Mag-load ka ng devotion, mag-load ka ng pagbabasa ng Biblia, mag-load ka ng pagluluhod, mga kapatid. At kapag yan ay nasunod mo, lumakad ka sa presensya ng Panginoon, ang Panginoon ay malulugod sa'yo. At ang Panginoon, pag nalugod sa'yo, mga kapatid, ito na yung mga kapatid, ito na yung prescription. Ito na yung, kailangan mong gawin. Amen. Kapag nakasunod ka na, mga kapatid, lahat ng bagay na hihingin mo ay mapupunta na sa'yo. Amen. Mahirap sumunod, mga kapatid. It's a challenge. Diba? Sister Sarah, patotoo niya kanina, siya lang nakapalda. Kung iba-iba doon, magpapantalo na dahil wala namang ibang believer, diba? Pero mga kapatid, pinanindigan natin yung salita ng Panginoon. Old Testament naman yan yung garment. Pag sinabing New Testament, wala namang sinabi sa New Testament na binago, na pwede na magpantalon. Yun pa rin naman eh. Diba? May mga part na binago doon, yung mga pag-aalay ng mga tupa, binago na yun, hindi na natin kailangan gawin yun dahil ang alay is the Lamb, it's our Lord, our Jesus Christ, Lord Jesus Christ, siya na yung alay. So binago na yung mga part na yun, pero yung pagdating sa pananamit, the same pa rin yun dahil walang binago pagdating ng New Testament. So mga kapatid, sa gabing ito, kailangan mo munang mag-abide sa salita ng Panginoon. Abide ka muna, subscribe ka muna, sundin mo muna kung ano yung mga process na gusto ng Panginoon. Pag nakuha mo na yon, unlimited God ang magsusupply ng lahat ng kagustuhan mo. And it shall be done unto you. Mangyayari yan sa iyo, kapatid. Amen. Hallelujah. So basahin natin dito sa omnipotent. Alam natin ang ating Panginoon is omnipotent. Omnipotent means God is all-powerful. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan na isipin mo ay nasa Kanya. He is capable of doing anything that He wants. So hindi mo pwedeng questionin ng Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya. Dahil lahat ng gusto niya, He is capable on what He wants. Kung gusto niya yun, gusto niya yun. Hindi mo pwedeng questionin, Lord, ba't kasi ganito? Bakit ganyan? Hindi mo pwedeng itanong ang Panginoon. Gusto niya yun. At yung gusto niya na yun, para rin sa iyo yun, kapatid. Amen. At itong babasahin natin sa message na A Greater Than Solomon is Here. Sabi dito, bago tong message na to, sa taas niyan, sabi doon, ang mga tao ay nakatingin lagi sa siyensya. Science. Okay, so nakatingin sila na may rocket, ang galing ng mga tao, nakagawa na ng eroplano, na-preach ni Brother Art, nakagawa na ng mga bagay-bagay nakakaiba, na beyond sa thinking ng normal na tao. Doon sila nakatingin. So, sabi dito, but the church is always looking back. Nakatingin lagi sila doon. Pero ang dapat, sabi ni prophet dito, let's look up. Tumingin daw tayo doon sa taas. Amen? For their powers are limited. Ay, mga kaisipan ng tao, limited. Amen? Limited lang yan. And we have unlimited power. So mga kapatid, hindi lang pala ang Panginoon. Sabi ni prophet, we have unlimited power. Bakit? Because you have the Holy Ghost. Kung ang Holy Ghost nasa iyo, ang Panginoon ay unlimited power, and tayo ay son and daughters of God, and we have the Holy Ghost na galing sa Panginoon, amen, at siya rin yun nasa atin, so we have unlimited power. Amen. For all things are possible to them that believe in God. Hallelujah. So lahat daw ay posible sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoon. So kung naniniwala ka sa Panginoon, mga kapatid, kung ano man panalangin mo sa gabing ito, lahat yan ay posible. Mangyayari yan. Kailangan mo lang mag-say ng Amen. Hallelujah. Lord, meron akong panalangin, Lord. I want to say Amen because you are omnipotent.
All powerful. Kaya mo gawin to, lahat ng bagay. Amen. Sabi dito, a real genuine faith, kumbaga yung tunay, totoong pananampalataya, will punctuate every word that God give with an amen. Hallelujah. Kailangan daw every word ng Panginoon, kailangan may kasamang amen. Because amen means so be it. Naway mangyari sa akin yan. Hari nawa, mangyari sa akin yan, Lord. Amen. I know you are omnipotent God, all-powerful God. Well, it was for another generation. Mga kapatid, hindi lang yan sa panahon dati. Alam naman natin sa panahon dati kung paano pinuksan ng Panginoon ang dagat para makatawid sila Moses. Mga kapatid, ganun din sa ating panahon, mga kapatid. Hallelujah, kung may problema kang pinagdadaanan ngayon, ang Panginoon din ang magbubukas ng daan para makalusot ka sa iyong problema. At yung mga problema mo, hindi mo na makikita muli. Di ba yung mga sundalo, sabi niya, pagka nakatawid na kayo doon, yung mga kaaway mo, mga kalaban nyo, mga nagpe-persecute sa inyo, ay hindi mo na sila makikita muli. Amen. At ganun din sa ating panahon, mga kapatid, hindi mo na aalalahanin yung mga bagay-bagay dahil ang Panginoon, He made a way for us para tayo'y pagpalain, para tingin ka, makatawid ka sa pangako ng Panginoon. Hallelujah! Just say, because He is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Amen. Ang tayo lang nagbabago. Nung umpisang tanggap sa Panginoon, ang napakainit. Diba? Lagi nasa church. Gustong-gusto yung mga fellowship. Pero ba't ngayon nasa na sila? Nasa na kayo? Amen. Kailangan, ganun pa rin kainit dahil ang Panginoon natin, ganun pa rin naman magpala sa atin, di ba? Ganun pa rin yung kalakasan nyo kung anong mayroong lakas kayo. Di ba? Malakas pa rin kayo. Kala nyo walang ginagawa ang Panginoon. Binibless yung kalakasan nyo, yung physical nyo. Binibless yan. Amen. Yung pang-araw-araw na pagkain, malaking pasasalamat na yan, kapatid. Hallelujah. Dahil ang Panginoon pa rin ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Kaya napakaganda. We are serving an unlimited God. Amen. Praise the Lord. And also, our Lord Jesus Christ, our God, is omniscient. Meaning, God's unlimited knowledge. He knows everything. Past, present, and future. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Alam na ng Panginoon lahat. Sabi ng Bible, maski yung buhok mo, bilang na ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Brother Robert. Amen. Hallelujah. Napagano si Brother Robert. Amen. So, alam lahat ng Panginoon ng bagay. Lahat ng bagay alam ng Panginoon. Amen. For knowledge. Kaya ka nga nandito dahil nakita na ng Panginoon, nandito ka Wednesday night, kahit may bagyo, nandito ka. Amen. That's for knowledge. Alam na, nakita na yan ng Panginoon. Amen. If you don't know all things, sabi ni prophet, you have limited God. Di ba yung iba sinasabi, hindi, yung book of Revelation, hindi pa yan, hindi pa hindi pa namin alam yan, hindi pa nare-reveal. Mga kapatid, yung Diyos natin, ni-reveal na lahat. Amen. Alam niya na kasi lahat. So kung tayo ay bride of Christ, yung nobyo natin, amen, ibubulong niya sa atin yung kanyang sekreto. Hallelujah. Ganun tayo ka-privilege, mga kapatid. Amen. So, yung mga tao, hindi alam yun. So, kapag ganun, hindi nila alam kung anong plano ng Panginoon, tatanungin mo sila, sigurado ka bang pupunta ka ng langit? Hindi pa sigurado eh. Mga kapatid, di ba? Kailangan sure ka na doon ka pupunta. Amen. Dahil yung pinaglilingkuran mo ng Diyos ay totoo. Amen. Hallelujah. Kaka nga nandito eh. Nagpapatunay lamang na pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. You've made Him finite like you and I. Tayo kasi limited lang tayo, mga kapatid. Ito lang kaya natin gawin. Ito lang makakaya natin, ang isip natin. Hanggang dito lang, pero ang Panginoon, napakataas. But God is unlimited, mga kapatid. Hindi mo talaga maaarok ang kanyang kaisipan. Kakaiba talaga ang isip ng Panginoon. Hindi mo lubos maisip, mga kapatid. Dadaanan natin yung mga samples mamaya. God's power, God's knowledge, everything, He is omnipotent. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. So, meron ka mang pinagdadaanan sa gabing ito, alam na ng Panginoon yan. Trust the process. Maglingkod ka lang, sumunod ka lang, magpuri ka lang, amen. Tumuloy ka lang, lumakad ka lang sa kanyang salita. At mga kapatid, alam ng Panginoon yan. Kaya nga sa gabing ito, alam niya rin yung pangangailangan mo eh. Alam niya rin kung anong iniisip mo, kapatid. Amen. Kung ikaw ba'y nalulungkot, ikaw ba'y masaya, ano bang gagawin mo bukas, may problema ka ba sa trabaho mo, alam lahat ng Panginoon yan.
at nakaredy na yung kanyang solusyon sa mga bagay na yan. Hallelujah, di ba? And the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Kaya kailangan mo sumunod sa kanyang presensya, sumunod sa kanyang salita, at kapag sumunod ka doon, makukuha mo ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sundan pa natin. Sabi dito sa Isaiah 55:9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, hindi na talaga natin maarok ang kaisipan ng Panginoon kung bakit tayo ginawang ganito. Sabi nga may mga nagtatanong nga bakit pinayagan ng Panginoon yung bagay na mahulog tayo, di ba? Si Eva at Adan, tapos tuloy nagkaroon ng kasalanan. Di ba? Nagkasala tao, namamatay na, dapat hindi. Di ba? Bakit? Di ba? Hindi nila alam ang plano ng Panginoon. The Bible is drama yan, mga kapatid. Hindi rin nila alam yung kung ano ang gusto ng Panginoon mangyari. Di ba gusto ng Panginoon maging Savior? Paano siya magiging Savior kung wala namang mahuhulog, wala namang ililigtas? O lahat tayo ligtas, di ba mga kapatid? Gusto ng Panginoon maging healer. Paano siya magiging healer kung wala namang nagkakasakit sa atin? Di ba? You want to be a king? You want to be a priest? Kaya si Jesus Christ bumaba to be mediate. Mga kapatid, mag-mediate. Di ba? He's the high priest that can touch the feelings of our infirmity. So, ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin maiisip. Pero, thank God for the message. Amen. Pinalinaw niya yung Bible, mga kapatid. Nalinawan tayo kung ano ang plano ng Panginoon. Hindi lang sa buhay natin, kundi kung ano yung nangyari dati, ano nangyayari ngayon, at kung saan din tayo pupunta. Lahat yan na sinabi na, mga kapatid. Kaya mga kapatid, bakit pa tayo mahihinto? Bakit pa tayo manghihina kung alam natin na yung mga bagay na yon? Amen? Kaya nga sabi ni Prophet, look up, tumingin ka lang dun sa Panginoon. For your redemption draweth nigh. Hallelujah! Psalm 147, ito nabasa ko na, laktawan ko na lang po ulit. Also, our Lord Jesus Christ is omnipresent. Alam niyo yung omnipresent? God is present everywhere. Naniniwala ba kayo dyan? Kaya lagi natin kinakanta, He is here. Hallelujah. At sa gabing ito, naniniwala ako, kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. 2 or 3 are gathered in His name. He is in the midst of us. So mga kapatid, nandito, kasama natin ang Panginoon. Kaya we need to be reverent. Maging attentive tayo sa pag-upo natin dyan. Yung wag parang inaantok, wag parang tinatamad, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, katabi natin. Isipin nyo na lang, yung presidente nandito. Diba? Attentive ka, parang ayaw mong magalaw man lang, diba? Sa school pa nga lang, yung teacher mo, kung terror Ayaw mo man lang makagawa ng kahit maliit na tunog. Diba mga kapatid, pag dito tayo sa church, be reverent. Mga kapatid, dahil ang presensya ng Panginoon ay nandito. Kasama natin. Hallelujah. Making His guidance and support. So, ang Panginoon, ginaguide talaga tayo. Sinusuportahan tayo, mga kapatid. Accessible at all times. Napakaganda, unlimited kasi ang Panginoon. Accessible siya sa lahat ng oras. Kasi ang cellphone natin, minsan pag napunta ka sa walang signal, wala na. Hindi ka na maka-access, hindi ka na makatawag. Diba? Ang tao, maraming ginawa, inimbento, pero hindi lahat yan pulido, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, accessible yan at all times. Amen? Gising ka man, tulog ka man, nasa biyahe ka man, ano man ang ginagawa mo, accessible siya. Pwede mo siyang kausapin. No matter where we are. Sabi sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength. Kaya nga tayo hindi napapagod pagpunta ng church Di ba pagod na tayo galing trabaho? Sarap na magpahinga. Di ba mga kapatid? Pero ba't nandito ka? Because the joy of the Lord is our strength. Di ba? Alam natin, ang strength natin, kalagayahan natin, kalakasan natin, yung pagpunta sa simbahan. Kahit pagod ka na, pag alam mo nang magsisimba, parang lumalakas ako dahil yung presensya ng Panginoon. Siya yung nagbibigay ng kalakasan natin. Yung kagalakan mong pumunta sa church, yun yung nagiging kalakasan natin. Because it's the love that serves Christ. Hallelujah. Praise the Lord. It's our refuge and our strength and a very present help in trouble. Amen. Kung meron kang pangangailangan, mga kapatid, tumawag ka lang sa kanyang pangalan. Paborito ni Brother Toto yun, di ba? Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kailangan tumawag lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Nangyari na yan, mga kapatid. Di ba? 3 Hebrew children.
Hallelujah, hindi na nga sila tumawag eh. Alam nila sa sarili nila na ang Panginoon ay tutulungan sila. Kaya nung hinulog sila doon, there's a fourth man in the fire and it's look like the Son of Man. So nakita nila si Jesus ay kasama. Kaya even in our trials, kala mo wala ang Panginoon, naka-ready lang siya. Tumawag ka lang sa kanyang pangalan and He's the very present help in time of trouble. Hallelujah, kasama, silamahan sila ni Jesus. Siya mismo ang bumaba, hindi anghel, kundi siya mismo. Even Daniel, mga kapatid, si Daniel, pumasok siya, nilagay siya sa lion's den. Di ba mga kapatid, sabi daw yung mga leon doon ay gutom na gutom. Hallelujah, gutom na gutom yung mga leon doon. Pero nangyari, dahil ang Panginoon ay nandun, yung mga bunganga ng leon ay kanyang sinara. Di ba mga kapatid, may mga ganyan, minsan napapasok tayo sa mga lugar, sa mga bagay na merong mga taong naninira sa atin. Wala ka namang ginagawa, sinisiraan ka. Ang daming sinasabi sa iyong masasama. Mga kapatid, huwag kang mag-alala kapatid. One day, mga kapatid, ang Panginoon, kung paano sinara ng Panginoon ang bunganga ng leon, ganun niya rin isasara yung mga bunganga ng mga naninira sa iyo. Hallelujah, dahil alam niya, amen, na ikaw ay totoo. Puprotektahan ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. He is here, mga kapatid. Hallelujah. Working in this place. Amen. And also our Lord Jesus Christ, amen, alam ko ito, paborito nyo, infinite resources. Hallelujah. Kahit anong hingin mo, kaya niyang ibigay sa'yo. Hallelujah. He provide all our needs. Is that an amen? Kaya kung sino may papangailangan ngayon sa gabing ito, mga kapatid, He will provide your needs. Hallelujah. According to His riches and glory. Amen. Whether they are spiritual, emotional, or physical and financial, mga kapatid. Hallelujah. Nagulat nga ako sa testimony ni Sister Jikay kanina eh. Sa government, nabigyan pa rin sila ng money, di ba? Bakit, mga kapatid? Naisip ko, tagal na nilang resign dun ha. Meron pa rin. Hallelujah. So, dahil ang biyaya ng Panginoon ay nandyan. Kaya nga sabi, the more you give, the more you receive. Hindi mo na alam kung paano babalik yung pera eh. Magbigay ka lang, o sige, Lord, para sa'yo to. Para sa'yo na yan, Lord. Si Lord na lang nagbibilik ng pera kahit wala ka namang ginagawa. Andyan na yung pagpapala ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Kaya kapag ikaw nagbigay sa Panginoon, ang oras mo, binigay mo sa Panginoon, susuklian niya yan. Lahat ibabalik sa'yo ni Lord. Sobra-sobra pa, doble-doble pa. Hallelujah. Because we are serving an unlimited God. Hallelujah. Jehovah Jireh was God's name of redemption. God, the word Jehovah Jireh means God will provide Himself a sacrifice. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Di ba yan mga kapatid, kinakanta natin? Hallelujah. Kaya mga kapatid, dyan nakakuha yung sa panahon ni Abraham, na kung saan iaalay niya si Isaac, pero ang Panginoon nag-provide ng isang lamb. Amen. Doon na yon mga kapatid. Jehovah Jireh, my provider. And God will make a way otherwise. Amen. Hallelujah. Minsan, inisip mo, parang hindi mo na alam, ano na bang pambayad ko? Diba? Hallelujah. Mga kapatid, ang Panginoon, magpapadala yan. Hallelujah. Kung si Elijah nga, pinakain ng uwak. Diba? Uwak means unbeliever. Ibig sabihin ng Panginoon, gagamit din ng unbeliever para pagpalain ka. Hallelujah. Gagawin niya lahat. Amen. Sabi niya, He will exhaust lahat daw ng kanyang resources sa heaven para lang pagpalain ka niya. Kaya don't live under privileges, mga kapatid. Huwag ka mamuhay na mababa lang. Huwag mo isipin hanggang dito ka lang. Ganito lang ako. Mga kapatid, ang paglilingkuran natin ng Diyos ay napakataas, napakayaman. Kaya live, mga kapatid, kung anong privilege na binigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Unlimited love and grace. Napakaganda ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Psalms 145 from verse 8 to 9. The Lord is gracious. Napakamabiyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. And full of compassion. Ito pa maganda, is slow to anger. Mga kapatid, tayo nga sa mga kapatid natin minsan, di ba? Nakakainis na pagpasaway eh. Pero ang Panginoon natin, mga kapatid, is slow to anger. Pinipigilan niya yung sarili niya magalit sa atin. Hallelujah. Kahit ang pasaway na natin, may mga kabulastugan sigurong ginagawa.
Laging nalilate sa church. Amen. Pero slow to anger pa rin si Lord, mga kapatid. Kaya kailangan humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi, end of great mercy. Diba sabi? Inaawit natin sa Faithful to the End. There is grace I can measure. There's a mercy I don't deserve. Ganun ang Panginoon. Hindi deserve natin ang Kanyang grace and mercy, mga kapatid. Pero patuloy pa rin niyang binibigay sa atin. So, palakpakan natin, Panginoon. Because the Lord is good to all, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon sa ating lahat. God is good. All the time. Amen. I believe that. And His tender mercies are over all His works. So, nandun ang Kanyang biyaya, pagpapala sa lahat ng gawa. Amen. So, kung ano mang ginagawa natin, ilapit mo sa Panginoon, kapatid. Amen. At naniniwala ako, andun ang Kanyang pagpapala, biyaya sa atin. And also, His limitless forgiveness. Isipin nyo, mga kapatid, bakit limitless? Kasi pinili ka niya eh. Diba? No choice talaga ang Panginoon sa atin. Kaya kasi, pinili ko to eh. Hindi ko naman pwedeng itaboy ito, anak ko to eh. Kaya yung pagpapatawad niya sa atin, limitless, hindi na ano eh. Hindi niya mapigilan na hindi tayo patawarin. Di ba para mag-asawa, as a believer, siyempre alam natin, unbeliever, naghihiwalay. Di ba? Pero sa believer, mga kapatid, pag mag-asawa, hindi na naghihiwalay, no choice ka na, patatawarin mo talaga yan. Di naman pwede kayo maghiwalay, mga kapatid. Amen. Ang pinagsama ng Panginoon, let no man put asunder. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, rest believer, mga kapatid, hindi nyo kayang tiisin ang bawat isa. Amen? Kahit meron kayong differences, hindi pagkakaunawaan, magkaiba ng perspective sa buhay, magkaiba ng kagustuhan, hallelujah. Pag nagkamali isa, no choice ka, patatawarin mo talaga. Amen? Hallelujah. Kahit ganun din ang Panginoon sa atin. Pinapatawad niya tayo, no choice kasi si Lord. Pinili niya tayo eh. Kaya mga kapatid, iiwanan niya ngayon 99 ships para sa atin. Kaya ganun kadikila ang ating Panginoon. Yung pasaway, tumatakbo na kung saan pupunta, mas priority pa rin iniwan yung 99. Priority pa rin hanapin yung nag-iisang nagpapasaway, nawawala. Ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Ganon kadakila. Ibig sabihin, hindi mo kayang sukatin ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya kung ganon ang pagpapatawad ng ating Panginoon, ganon din tayo sa ating mga kapatiran. Amen. Maraming ginagawa sa ating masama. Wala ka namang ginagawa, galit sa'yo. Okay lang yun, mga kapatid. Forgive them. Pray for them. Yan ang tinuro sa atin. Huwag kang ma-high blood, huwag kang magagalit sa kanila, huwag mong babawian. Amen. Kailangan gawan mo pa rin ng mabuti. Isaiah 1:18, come now and let us reason together, saith the Lord, through your sins, ito basahin natin, through your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Mga kapatid, kahit yung kasalanan daw natin ay parang dugo, napakapula, na nilagay mo sa kulay puti, mga kapatid, pag ang dugo ng Panginoon ay bumalot, nililinis, ay para magiging puti na parang niebe. Hallelujah, napakasarap mga kapatid malaman yung mga bagay na yan. Amen. Ang Panginoon ay lilinisin tayo. Hallelujah, kaya binigay niya ang sarili niya, binuhos niya ang kanyang dugo dahil naisip niya ang bawat isa sa atin. Ay, paano naman si Sister Rose? Sabi niya, ano na tong anak ko? Di ba? Kung hindi ako bababa dito. Oh, hallelujah. Kaya naisip niya ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya binigay niya na lang ang kanyang buhay. Thank you, Lord. Sa message niya, the evening messenger, what an exchange. Lord, a sinful, hell-bound life that we had, and to know that one came and taken that life upon Himself and purged our sins by the shed blood of His own life. Kaya talaga sobra-sobrang pagpapasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid. Kulang pa itong ginagawa natin na ito, mga kapatid. It's more than our hearts could even think about, Lord. And then besides all of that, He made a way to take away our iniquity
and to heal us by His stripes. Thank you, Lord. We are so thankful that He promised that He would keep us well while we serve Him. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Poprotektahan niya tayo, aalagaan niya tayo habang tayo naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Kaya kapag naglilingkod siya sa Panginoon, lagi mo lang isipin, kasama mo siya. Hindi Kanya pababayaan. Kaya iwasan natin yung mga reklamo sa buhay. Amen. Hallelujah. Dahil Panginoon, hindi nagreklamo nung siya'y papako na. Hinampas siya, dinuraan siya, hinubaran, pinahiya, pinako, mga kapatid, ang sakit nun. Pero mga kapatid, hindi niya inalintana yung mga bagay na yon. Minsan may mga reklamo na rin tayo sa buhay, di ba? Ako na naman song leader. Ako na naman preacher. Parang bisa ako sa sarili ko, mga kapatid, parang gusto ko na sabihin kay Pastor, parang pas muna kaya ako. Pero pag naisip ko yung biyaya ng Panginoon, parang Lord, ang dami palang ginawa sa buhay ko, ang dami pagpapala, bakit ako magpapasa mga gantong bagay? Kailangan ko ibalik sa'yo lahat ng kapurihan. Hallelujah! When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He picked me up, it makes me wanna shout, mga kapatid. Hallelujah! Napakaganda ng awitin na yan. Amen. Israel. Ito, tingnan natin. Mga kapatid, ang Diyos natin ay unlimited, pero yung Israel, mga kapatid, nilimitahan nila ang ating Panginoon. Israel limited God in time of Moses. Basahin natin to. Psalm 78, sabi ito, how oft did they provoke Him in the wilderness? So yung mga Israelites, mga kapatid, prinubok, parang ginalit nila ang Panginoon doon sa wilderness. And grieved Him in the desert. Yeah, they turned back and tempted God. Grabe. They tempted God. Grabe yun, mga kapatid. Grabing offense yun. Ang Diyos, mga kapatid, tinempt nila. And, ito pa ang matindi, mga kapatid, limited the Holy One of Israel. Nilimitahan lang nila yung kakayanan ng Panginoon. Grabe, no? Yung Israel ng panahon na yun. Babasahin pa natin yan. They remembered not His hand. Hindi nila naalala yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Nor the day when He delivered them from the enemy. Di ba, mga kapatid? Dineliver sila ng Panginoon sa kanilang kalaban sa Egypt. Tinawid sila doon. Binuksan ng Red Sea, tinawid sila. Hindi nila naalala yun. Ang naalala na yung mga reklamo. Ganito na lang ba? Ang init, ganyan. Mga pagkain, paulit-ulit na lang. Baka may mga ganun na, uy, si Pastor, paulit-ulit ang preaching. Mga kapatid, fresh man na yan, hallelujah. Basahin natin. Okay. Sa 78, balik tayo. 78, medyo mahaba to, 11 to 25, medyo bibilisan ko lang yung pagbasa. And forgot His works and His wonders that He had showed them. Okay, nakalimutan ng mga Israel yung ginawa ng Panginoon tsaka yung miracles and wonders na pinakita ng Panginoon doon sa Egypt. Di ba tayo kung makakita ka lang na apoy nahuhulog? Di ba yung mga palaka, dumami, locust, di ba? Mga pest na preach ni Pastor Ian, dito sa atin yan. Hallelujah. So, mga bagay na yun, nakalimutan nila. Verse 12, marvelous things did He in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea. Hinati na ng Panginoon yung dagat. Grabe, ganun na lang mabilis makalimot ng mga tao, no? Di ba may mga ganyang tao talaga, mga kapatid? Ang dami mong ginawang mabuti, minsan nakakalimutan nila, tapos sila pa magagalit sa'yo. Di ba? May mga ganun, mga ungrateful na mga taong ganito. He divided the sea and caused them to pass through, and He made the waters to stand as a heap, and in the daytime also He led them with a cloud. In the morning, mga kapatid, alam natin ang araw ay mataas, nakatutok, mainit. So ang Panginoon nag-provide ng pillar of cloud para hindi sila mainitan. Sabi dito, and all the night with a light of fire. At sa gabi naman, madilim, sila ay naglalakbay. Hindi na nila kailangan magsiga para sa apoy para makita nila yung dadaanan. Ang Panginoon na ang naging liwanag, pillar of fire. Para hindi sila mahirap maghanap-hanap, di ba, mga kapatid? Ang Panginoon, provide na yung mga bagay na yan. Pero, mga kapatid, ungrateful. Sabi pa dito, He clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. So, mga kapatid, yung bato ay binuksan, sinira para lang makainom yung mga tao. Isipin nyo, ilang tao yon? 2 million.
So hindi basta gripo lang yung iinom tubig doon, mga kapatid. Grabing tubig. 2 million. Kung panahon ngayon, 100 nga lang, 200, ang hirap na painumin, mga kapatid. Ilang galon na bibilin mo. Pero doon 2 million, mga kapatid. Ibig sabihin, grabe yung pagpapainom. 40 years yun, kapatid. Laging ganon. Amen. Pero talaga hindi pa rin nila nare-realize yung ginawa ng Panginoon sa kanila. 16, He brought streams also out of the rock and caused waters to run down like rivers. And they sinned yet more against, ito pa, nagkaroon pa lalo ng kasalanan against Him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Kasi nung nandun sila sa wilderness, sabi, paulit-ulit na lang yung kinakain namin. Diba? Unang-una, masaya sila eh. Nakakain sila ng ikaw ba naman, mahulugan ka ng tinapay, galing langit, diba? Wow, si Lord nagluto neto. Sarap to. Pero dahil palaging ganon, ang mga tao nagsawa. Diba? Nangyayari rin sa church yan? Nangyayari po yan. Dahil parang paulit-ulit na lang, parang normal na lang sa kanila. Kailangan yung pagpunta mo sa church, hindi dapat normal. Lagi ka dapat excited. Kasi pag excited ka, kapatid, hallelujah, kahit ano ipangaral dito, mabibless at mabibless ka. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, behold, 21, therefore the Lord heard this, mga kapatid, na talagang nagrereklamo sila. Sabi pa nga nila, buti pa nung nasa Egypt kami. Yung mga garlic doon, yung mga spices, yun yung mga naaalala ng mga taong ito, yung pagkain sa Egypt. Hindi nila naalala yung mga paghihirap nila doon, kung paano sila pinahirapan. Grabe yung mga tao, mga kapatid. Ganun talaga minsan. Hallelujah. Therefore, the Lord heard this and was wroth. Nagalit ang Panginoon. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel, because they believed not in God and trusted not in His salvation. Though He had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven. Amen. And 78:11, okay. And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Grabe mga kinakain nila, mga kapatid. Bread from heaven, mga kapatid. And ano yun? Corn of heaven. Diba? Ano kayang lasa nun, mga kapatid? Sarap siguro ng corn na yun. Amen. 25, man did eat angels' food. Grabe, pagkain ng anghel yung kinakain nila doon. Dito, angels burger lang, pero doon, mga kapatid, angels food ang kinakain nila. Mga kapatid, grabe, hallelujah. Pero nagreklamo pa rin. Ang mga tao talaga walang kakontentuhan, mga kapatid. Hallelujah. So, He sent them meat to pull, pati karne, binigay na, mga kapatid, pero puro reklamo pa rin. Ang mga tao talaga, walang kakontentuhan, mga kapatid. Corn from heaven na. Inisip ko pa lang nung binasa ko to, ano kayang lasa ng corn from heaven? Kasi natitikman ko yung mga cheese corn na sarap. Corn from heaven pa yung mga kapatid, pero may reklamo pa rin. So, 38, mga kapatid, ito yung maganda. Kahit yung mga tao nagre-reklamo na. 38, but He, being full of compassion, forgave their iniquity. Hallelujah, thank you, Lord. Sa sobra natin pagkukulang sa Panginoon, pinatawad niya pa rin tayo. Glory! And destroy them not. Kasi yung iba, magagalit na, sisirain na, mawawala ng relasyon. Pero ang Panginoon, hindi niya pa rin dinestroy. Amen. Hindi niya pa rin sinira. Hindi niya pa rin sila pinatay. Many a time turned his anger away and did not stir up all His wrath. For He remembered that they were but flesh. Alam na, Panginoon, na nandito pa tayo sa laman. Itong laman na to, maraming kagustuhan to eh. Diba? Sabi ni Pablo, yung mga gusto nating gawin para sa Panginoon ay hindi natin ginagawa. Yung mga ayaw naman na nating gawin dahil magagalit ang Panginoon, yun naman yung ginagawa ng katawan natin. Diba ganun? Kaya sabi ni Pablo, I die daily. At yun din ang gawin natin. Mamatay tayo sa sarili nating kagustuhan. At kung anong gagawin ng Panginoon, doon tayo. Amen. Not our will, Lord, but your will be done in our lives. Amen. A wind that passes away and cometh not again. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon.
ganun ang pagpapatawad at pagpipigil ng Panginoon sa kanyang sarili. Kasi kung iba yan, sa kumpanya, pag nagalit sa, sa kanyang empleyado, pasaway ka talaga, dahil mo reklamo, mag-resign ka na. Diba? Tatanggalin na yan. Tanggalin na yan. Pero tayo mga kapatid, ganun, ang compassion, being full compassion and yung forgiveness ng Panginoon sa atin. Glory to God. And also, mga kapatid, Jesus fed 5,000. Okay? Unlimited ang Panginoon. We are serving an unlimited God. So, Matthew 14:13-21. Ito, alam naman natin yung scenario na to. Gusto kong basahin. And when Jesus heard of it, he departed thence by a ship into the desert, place apart. And when the people had heard thereof, they followed him and on foot of the cities and forth. And Jesus went forth and saw great multitude and was moved with compassion toward them and healed their sick. So, ang dami ng pinagaling ng Panginoon. Kakapagod yun. Puro prayer, mga kapatid. 15, and when it was evening, his disciple came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. So, sabi na ng mga disipulo, pauwi na natin sila at bumili na lang sila ng sarili nila. Okay, 16, but Jesus said unto them, they need not depart. Huwag niyo silang paalisin. Give ye them to eat. Bigyan niyo sila makakain. And they say unto him, we have here 5 loaves and 2 fishes. Mga kapatid, 5 tinapay at 2 isda. Mga kapatid, no? Lagi nyo naririnig to. Pero pag nabasa ko to, na-excite pa rin ako eh. 18, he said, bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass. Paupuin niyo sila. And took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, sabi niya, he blessed and brake and gave loaves to the disciples, and the disciples to the multitude. Kumbaga, brinake niya, binigay niya sa disciple, then the disciple gave it to the people. And they did all eat. 5,000 mga kapatid, lahat daw yon ay nakakain. Grabe mga kapatid, because Jesus is with them. Pag ang Panginoon na nasa iyo, kaya niyang mag-multiply. He is God of multiplication, not subtraction. Kaya niya i-multiply lahat ng pagpapala na mayroon ka. Hallelujah, basta nakadikit ka lang kay Lord. Amen, hallelujah. They did all eat. They were filled, nabusog sila. Hindi lang sila nakain, kundi nabusog pa. And they took up the fragments that remained, 12 baskets full. Mga kapatid, may take out pa yung 12 apostle. Diba? May basket pang 12. Diba mga kapatid, binigay lang 5 loaves and 2 fishes, pati basket siguro, dumoble rin. Mga kapatid, nag-multiply din. At hindi lang yan mga kapatid, hindi lang 5,000. Basahin natin, 21. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. So, ibig sabihin, hindi lang 5,000 ang pinakain ng Panginoon. Yung 5,000 na yun, men lang yun. Wala pa yung mga babae at bata. So, grabe yung minultiply ng Panginoon because our Lord that we serve is an unlimited God. Hindi siya mauubusan. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord, hindi mauubusan ng ating Diyos. Hallelujah! Lahat ng resources nasa Kanya. Kaya nga pag nawala siya, wala ka na rin magagawa. Kaya kailangan kasama mo lagi ang Panginoon. Glory! Basahin natin sabi ni Prophet, you can explain God, kasi iba yung ini-explain. Paano nangyari yun? Paano dumami yung 2 isda, yung tinapay na 5, dumami, napakain yung libo-libong tao. You can't explain God. Kahit anong isipin mo, hindi mo ma-explain si Lord. You got to believe Him. Kailangan mo lang maniwala sa Kanya. See, if you can explain it, then it's no more faith. Kung ma-explain mo yun, hindi na pananampalataya yan. Science yan. Because in science, to see is to believe. Diba? But in the Lord Jesus Christ, believe first and then you will see. Hallelujah! Kaya kailangan may faith ka eh. Diba? Kailangan maniwala ka muna. At pag naniwala ka, ipapakita sa'yo ni Lord yan. Amen! You just have to believe it. Sabi niya rin dito sa Perseverance, so I can explain it. Hindi kayang explain ni Prophet. I don't know how it's done, but it happens. And nangyari.
Kailangan pa ba explain yung pagpapala ng Panginoon sa akin kung paano nangyari? Hindi na. Ang importante nangyari. Amen. I don't try to explain it. If you can explain God, then it's no more faith. Everything that you get from God comes by faith. So lahat na pala kung anong meron ka na galing sa Panginoon ay galing yan sa iyong pananampalataya. Amen. Hindi yan galing kay mami, kay daddy, hindi galing sa boss mo yan. Ang Panginoon lahat gumawa niyan, pinadaan lang sa kanila. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya. You can explain it. You can explain God. You believe God. Amen. Maniwala ka lang. Have faith. Trust in the Lord. Trust the process. Amen. And say amen to the word. Hallelujah. At makukuha mo yan. Amen. Tingnan pa natin si Elijah and the woman. Sa panahon ni Elijah, alam natin nagkaroon ng tagtuyot dahil si Elijah, sinara niya ang langit. Hindi umulan ng 3.5 years. So 1 Kings 17, 12, 16, ang Panginoon ay inutusan si Elijah na pumunta dito sa babaeng ito para pakainin. Okay. Verse 12. And she said, lalaktawan ko na po yun, hindi ko na babasahin. And the Lord thy God liveth, and have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil. Hininga na ni Elijah yung babae na ako'y pakainin mo. Pakainin mo muna ako. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon. Dahil pag ako pinakain mo, hindi na yan mauubos. Amen? So sabi ng babae, nung sinabi ni Elijah na pakainin mo ako, sabi ng babae, she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Cake pa kasi ni Elijah yun eh. Gawan mo ako ng cake. Di ba? So, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, and that I may go in and dress it for me and my son, then that we may eat. Okay, yun na lang daw, and die. So, yun na lang daw yung huli nilang pagkain. Diba? Kumbaga sa panahon natin ngayon, yun yung sinabi ni Pastor Ian, Las Vegas. Kumbaga sa panahon natin, huling saing na lang nila yon at mamamatay na sila. Diba? Huling saing na lang mga kapatid, pas mapatay na. 13, and Elijah said unto her, fear not, huwag kang matakot. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first. Maliit lang na cake. Amen. And bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Gawan muna ako at magkakaroon ka. Makakagawa ka na para sa iyo at sa iyong anak. For thus saith the Lord of Israel, the barrel of meat shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth the rain upon the earth. So mga kapatid, kailangan lang niya munang sumunod sa sinabi ng propeta. At pag nasunod niya yung sinabi ng propeta, hindi na mauubos yung kanyang barrel, kung saan niya kinukuha yung kanyang pagkain. Di ba mga kapatid, siguro pagkuha niya doon, nagluto na siya, napakain niya si Elijah, siguro sinubukan niya muna, wala na to. Pero meron. Kuha siya, luto, meron na naman. Hindi naubos mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Unlimited yung Lord na pinaglilingkuran ni Elijah. At nangako siya na hindi siya mauubusan. Ganon ka-unlimited ang ating Panginoon, kapatid. Kapag siya nangako, sigurado, hindi mapapako, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon ang pagpapala ng Panginoon. You need to put Him first. Kaya kung inuuna mo yung trabaho mo kesa sa Panginoon, hallelujah, mga kapatid, there's no way that the Lord can fully bless you. Diba na-preach natin yan dito? Obedience. God never blessed Abraham until he fully obeyed. Baka mamaya hindi ka pinagpapala ng Panginoon dahil baka hindi ka pa rin nakakasunod ng lubos sa kanyang salita. Kaya kailangan ibalik mo muna yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ibalik mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Bumalik ka sa gawain. Bumalik ka sa fellowship. At pag nakabalik ka, He will full bless you. Sabi niya, I will open the windows of heaven at ibubuhos ko sa iyo lahat ng pagpapala na siksik, liglig at wala ng kalalagyan. Hallelujah. Ganun ang pangako ng Panginoon. You just need to put Him first. You must know your priority. Hallelujah. John 14, verse 2 to 3. In my Father's house, mga kapatid, unlimited ang ating Panginoon. Amen? Sabi dito ni Lord, in my Father's house are many mansions.
Hallelujah, napakaraming mansyon mga kapatid. Hallelujah, hinanda ang ating Panginoon. Siyempre, tag-iisa tayo dyan. Amen. Hallelujah, kung dito ang bahay natin, sabi nga, nangungupahan lang tayo, o yung bahay natin ay simple lang, okay lang yun. Look up, tumingin ka doon sa pangako ng Panginoon. Maraming mansyon ang hinanda para sa atin. So, kanya-kanya tayo mansyon. Bisi-bisita na lang mga kapatid, ha? Welcome po kayo sa mansyon ko doon sa langit. Amen. Huwag kayo mag-alala, hindi na kailangan ng-aeroplano, we can travel like a thought. Punta-punta na lang tayo. Bisaya ko ngayon mansyon ni Sister Sarah. Di ba? Mga ganun, no? Punta ka na kaagad doon. Punta naman tayo sa mansyon ni Pastor Ian. Punta naman tayo doon. Ganun mga kapatid. Yun ang mga thinking natin future. Dahil hinanda na ng Panginoon yan. At sinabi ng Panginoon yan, kaya maniniwala tayo dyan. If it were not, I would have told you. Kung hindi daw, hindi niya daw sasabihin yon. Kaya nga, sabi ni Lord, I go to prepare a place for you. So si Lord naghahanda na doon. Kailangan na rin tayo rin maghanda. Isuot na natin ang suot na may kabanalan. Sunod na salita ng Panginoon para tayo makarating doon. Because without holiness, no one can see God. Kaya we need to be holy. And if you go and if I go and prepare a place for you, I will come again. Yun ang magandang pangako ng Panginoon. Susunduin pa niya tayo. Hallelujah. Umakyat na siya doon mga kapatid. I will come again. Susunduin ko kayo. Diba? 1 Thessalonians 4:16, 18. Diba? I will come down with a shout, with the voice of the trumpet. Mga kapatid, at bababa siya. Hallelujah. I will come again and receive you unto myself. Siya mismo ang magtatanggap sa atin. Hindi anghel, hindi man kung sino, kundi ang Panginoon. Dahil sabi niya, that where I am, there you may be also. Kung nasan ako gusto, nandun rin kayo. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Can you imagine a little fish about a half-inch long, ganito ang kaliit na isda, out in the middle of Atlantic Ocean, saying, well, I better drink of this water sparingly. Sabi niya, unti-untiin ko lang inom ko dito sa tubig dagat. Baka kasi maubos. Diba? Yun yung thinking ng isda eh. It might run out someday, baka maubusan pagdating ng panahon. That would be nonsense. Amen. And it would be more nonsense to think you could ever exhaust the Father's goodwill to do things for you. Grabe, mas nonsense daw kung isipin mo ang Panginoon na hindi ka pagpapalain dahil ang Panginoon, pagmamayari niya ang lahat ng bagay. Kaya bakit uunti-untiin mo lang yung paghingi mo ng pagpapala? Hallelujah. Kung hihingi ka sa Panginoon ng pagpapala, ask boldly. Hingin mo na kung anong gusto mo. Dahil walang imposible sa Panginoon. Lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Hallelujah. Inaawit natin yan, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Di ba mga kapatid? Kayang-kaya niya ibigay sa'yo lahat ng gugustuhin mo. Kaya wag mo isipin na, hanggang dito lang ako. Ito lang ang Lord, ito lang, pwede na to. Hindi mga kapatid, hingin mo kung ano yung nasa puso mo at ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Pero syempre may prerequisite, yung binasa natin kanina, if you abide in me and my word abide in you, you can ask what you will and it shall be done unto you. So, yun yung prerequisite mga kapatid, bago ka mag-claim, kailangan meron ka munang works, nakakasunod ka muna sa Kanya. Amen. Sabi pa dito, can you imagine a little mouse about so long under the great garners of Egypt saying, now, just a moment, there's only 450 billion tons in this garner. So maybe I better just eat 1 grain a day. Yung daga, tinipid niya. Isipin nyo, napakarami nun, no? 450 billion. Nabilang niya yun. Diba? Tapos, isa lang daw ang kakainin niya araw-araw. Yung buhay niya, kulang pa dun eh. Mga kapatid, baka hindi na siya umabot ng ganong karami. Tapos tinipid niya, mga kapatid, because I might run out springtime. So sabi dito, oh, that's the way some Christians think, mga kapatid. Yung iba daw Kristiyano, ganun mag-isip. Christian think God is. Inisipin nyo na parang ganun lang ang Panginoon. Mali, mga kapatid. Trying to allowance yourself, just joining the church, just doing this, if I just do the best I can, if you do the best you can, you will believe every promise God's made.
Hallelujah! Kailangan maniwala kayo sa lahat ng pangako ng Panginoon. It's for you. Para sa iyo pala yan. Lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa iyo. You can never ask Him too much. He loves to give it. Amen! Gusto pala ng Panginoon ibigay sa iyo yan. Hallelujah! Kaya huwag mong tipirin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ganito ka lang, okay lang. Live a privileged life. Hallelujah! Sabi nga, ang Kristiyano ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung tayo yung pinakamasaya, kailangan we rejoice in the presence of our Lord. Amen! Kasi lahat pala ng yan, ng pagpapala, gusto pala ibigay sa iyo ni Lord. Diba? Gusto ni Lord yan para sa atin. Hallelujah! Dahil the Lord loves us. Diba? Kung yung taong mahal mo, gusto mo sa Kanya ibigay yung best. Diba? So, ganun din ang ating Panginoon. Gusto niya ibigay yung the best para sa iyo. Para sa atin. Sabi dito ni Prophet, ask how much that your abundance, that your joys might be full. Humiga daw ng pinakamarami para yung kaligayahan mo ay ma-fulfill. Just ask for great things and believe for great things. Hallelujah. So sa gabing ito mga kapatid, kung meron kang pangangailangan, financial, material, physical needs, healing, kailangan mo sa gabing ito mga kapatid, we are serving an unlimited God. You can ask the Lord tonight mga kapatid kung anong gusto mo at ipagkakaloob sa iyo niya. Lahat ng yan dahil nakikita niya ang iyong pangangailangan. And the Lord God is not an Indian giver. Kapag binigay niya sa iyo, babawiin niya, hindi. Sa iyo na yan, kapatid. Dahil yung blessing na yan ay nakalaan lamang para sa iyo. Ang blessing na para kay Brother Paul ay para sa kanya. Hindi niya pwede yung kay Brother Tos dahil meron din siyang ibang blessing. May kanya-kanya tayong blessing mga kapatid. Amen? Naniwala ba kayo doon? Hallelujah. May kanya-kanya tayong blessing kaya wag tayong magkainggitan. Kung yung kapatid natin pinagpapala ng material, mga kapatid, 'di ba? Kunwari si Brother Paul nagkaroon na ng bagong Innova, 'di ba? So, ikaw wag kang mag-isip na, si Brother Paul may bago na naman sasakyan. Malulungkot ka na, Lord, ako wala pa. Wag mga kapatid, dapat positive ang pag-iisip mo. Lord, may bagong sasakyan yung kapatid ko. Next time ako magkakaroon na rin. 'Di ba? Ganun dapat ang thinking mo. Hallelujah. Uy, bagong sasakyan ng aking kapatid. Lord, sakto may masasabayan na ako pauwi. 'Di ba mga kapatid? 'Di ba may driver pa ako? Di pa ako gagastos ng gasolina. So mga kapatid, it's a blessing. Kaya tayo mga kapatid may fellowship, magkakapatid tayo. Hindi na natin inisip yung mga bagay na yun. Basta ma-serve natin ang one another. Amen. It's a blessing for us. Amen. Hindi mahirap maglingkod sa bawat kapatid natin. Dahil alam natin kapag naglingkod tayo sa ating kapatid, amen, naglingkod na rin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Just ask for great things and believe for great things. Praise the Lord. Ephesians 3:20-21. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Grabe mga kapatid, no? Yung iniisip mo na pagpapalang gusto mo, mas grabe pa daw ang gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. According to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Kaya nga dapat kailangan natin magpasalamat. Kailangan natin mag-testify dito sa harapan. Diba? Lagi ko sinasabi ng Bible na we need to testify the goodness of the Lord in front of the congregation. Kailangan mo itaas ang Panginoon sa ginawa niyang kabutihan sa buhay mo dito sa harapan. Huwag mong sarilinin lang. 'Di ba? Kasi gusto mong iangat ang Panginoon. Gusto mo rin ma-inspire yung iba. 'Di ba? Uy, 'di ba? Ako pinagpapala ako dahil kayo rin gawin niyo 'to. 'Di ba? Praise the Lord. Kaya kailangan ma-inspire tayo sa bawat isa. Anong oras na po? Baka sumusabro na ako. Bibilisan ko na lang po. Ito pa mga kapatid, isa sa mga pangako unlimited ng Panginoon na hindi natin lubos maisip. But it is written, nakasulat na mga kapatid, hindi mo na pwedeng burahin, nakasulat na. I hath not seen, di pa daw mata na nakita, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that loved Him. So do you love the Lord?
Amen. So kung mahal mo ang Panginoon, kapatid, meron siyang prepare. May hinanda na siya para sa'yo. Isipin mo na daw. Ang gusto mong isipin kung anong bagay na yon. Tumingin ka na sa kung saan-saan. Na siguro sa Google, i-search mo na yung pinakamaganda, the most expensive house. Diba? Tingnan mo na doon. Hindi daw ganun ang inanda sa atin ng Panginoon. Hindi mo lubos maisip. Kaya pagdating natin doon, mga kapatid, hallelujah, magugulat ka na lang, wow, Lord, ito pala yun. Grabe. Lord, gusto niya tayong i-surprise. Amen. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Walang hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit feeling mo nanghihina ka na, napapagod ka na, magpatuloy ka pa rin. Dahil pagdating mo dito, mag nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, lalakas ka ulit. Amen. Kaya kung may problema ka, patuloy ka pa rin. Dalo ka pa rin. Hindi yung porket may problema ka na, hindi na muna ako atin, may problema ako. Mas lalo ka magkakaproblema doon kasi lumalayo ka sa source. Sa pinaka-source ng pagpapala, lumayo ka, lalo ka magkakaproblema. Kaya dapat, kung may problema ka, mas lalo kang kumapit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! At malapit na po ito. Ephesians 1:18. The eyes of your understanding being enlightened. Alam ko naglagay ako ng Tagalog nito. Yan. Ang lalim kasi ng English. So, in Tagalog, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman nyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. So, sa gabing ito, I believe na nalinawan na kayo sa pagpapala ng Panginoon na nakaredy sa atin. Amen? So, bakit ka pa hihinto? Nakaredy na, mga kapatid. Hallelujah. So, kailangan lang ay magpatuloy. Keep pressing on, mga kapatid. Magpatuloy at magpatuloy lang. Kung iba man ayaw na magpatuloy, wala tayong magagawa. We just pray for them, Lord. Gisingin mo sila, Panginoon. Ibalik mo sila sa bahay-sambahan. Ibalik mo, restore to them the joy of their salvation. Yan ang prayer natin. Hindi natin pa rin sila kailangang pabayaan. Because the Bible said, the prophet said, eternal life is living for others. So, hindi porket, Lord, nakaready na lahat ng pangako mo. Ako sure na ako. Huwag naman, magkaroon ka naman ng compassion sa iyong kapatid na naliligaw, nawawala, nang hihina. Amen? And this is our final admonition. Hallelujah. Thine, O Lord, is the greatness. Hallelujah. Napakadakila ang ating Diyos, mga kapatid. The power and the glory and the victory and the majesty for all that is in the heaven and in the earth is thine. Lahat yan, lahat ng nasa langit at nasa lupa ay sa iyo, Panginoon. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Amen. Inawit ka din ni Brother Paul. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom, all the ways of men, above all wealth, mga kapatid, ang Panginoon ay yun siya ang pinakamataas sa lahat ng yan. That's why we are serving the unlimited God. Pagka naglingkod ka sa Panginoon, hallelujah, walang kalugian. Hindi ka lugi na nandito ka sa gabi ito, feeling mo lugi ka. Feeling mo na, sana tinulog ko na lang to, nagkamuta pa ako. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, nandito ka, hindi ka nalugi dahil pinagpala ka na salita ng Panginoon. Ganon din sa mga nanonood online. Hallelujah. Dahil nanonood ka online, hindi rin nasayang. Amen. So we thank the Lord sa mga bagay na yan. At gusto lang ulit paalala sa inyo, we are the serving an unlimited God. Amen. At huwag mo ring limitahan ng Panginoon na hindi niya kayang gawin to. Lord, hindi mga kapatid, lahat kayang gawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Because He is great. He is above all things. Amen. He is the Prince of Peace, the Counselor, the Everlasting Father. Amen. Lahat, mga kapatid, all belongs to our Lord Jesus Christ. And God bless you, everyone.